tumayo. Muling buksan po natin ang ating po mga Bible sa Psalms 122. Psalms 122, basahin po natin ang whole chapter. Psalms 122, whole chapter. Psalms 122. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen! Sa litang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 9. Verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Verse 2, kayo po. Our feet shall stand in the gates of Jerusalem. Jerusalem is builded as a city that is compact together. Verse 4. Here the tribes go up, the tribes of the Lord, as the testimony of Israel, to give thanks to the name of the Lord. For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Verse 6. Pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love me. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palace. Verse 8. For what the brethren and companion says, I will not say, peace be within you. Verse 9, are together ready we. Because of the house of the Lord, God will receive thy good. Tayo po lahat, iyumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Tunay na magbabalik po muli ang aming pong Panginoong Jesus. Katulad nga po ng inawit kanina, balang araw si Kristo ay magbabalik. Kami po sa araw na yon, at kahit hindi pa man po dumarating ang araw na yon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kami na iyong mga anak, kami na mga sumampalataya sa iyo, ay babalikan ng aming Panginoong Jesus at isasama diyan po sa kalangitan. Salamat sa umagang ito na muli kami po ay nagkatipon-tipon upang magpurit, magpasalamat sa iyong kabutihan at katapatan. Alalahanin namin ang mga blessings at ang lahat ng biyaya na iyong pong pinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Tunay na hindi po namin nasusunod sa lahat ng oras at saan man kami naroroon ay minsan nandoon ang aming pagkukulang at hindi namin nasusunod ang iyong mga utos, ang iyong kalooban. Patawad po kami, Ama, Banal Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po kami, ihanda mo po ang puso't isipan ng bawat isa sa pakikinig ng iyong pong banal na salita. Itago mo po ako muli sa inyong pong likuran, Banal Espiritu, kayo po siya mangusap, at dalangin ko na kayo po ang siyang may taas. Salamat po sa umagang ito. Patuloy mo pong pagpalain ang bayang ito at pangunahan ang mga nanunungkulan sa bayang ito at maging sa buong bansa. Salamat po. Ito po yung aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 1, let us go. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ito po yung mensahe, ito po yung title ng mensahe this morning, let us go into the house of the Lord. Ito pong bahay sambahan, mga kapatid, ito po yung, tawag po dito mga kapatid, ito po yung church building o ito yung bahay sambahan o ito yung bahay ng Panginoon. At ang church po mga kapatid, mga minamahal, ang church ay tayo pong mga nanampalataya kay Kristo. Yun po yung church. Huwag po kayong mamisinterpret. Ang church, ang ibig sabihin po sa salitang Griego, sa Greek words, ito po yung ecclesia. Na ang ibig sabihin po nito, group of believers scripturally baptized, organized to carry or to perform the Great Commissions or the New Testament functions. That is the church. So ito po ay bahay sambahan, ito po ay bahay ng Panginoon, ito po ating pong pinagtitipunan. So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga talaga na tayo po ay pumunta sa bahay ng Panginoon. Kailan? Tuwing araw ng prayer meeting. Napakahalaga po niyan. Mayroon po tayong prayer meeting at ito po ay ginagawa natin kapag Thursday.
At kailan po tayo pupunta sa bahay ng Panginoon? Tuwing araw ng linggo. At ito po ang utos nga po sa atin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Na ipinag-uutos sa atin na huwag na nating pabayaan pa ang pagsamba sapagkat sinasabi po ng talata na lalapit na ang araw. At ang araw na tinutukoy po diyan ay yung araw ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, King David, sabi nga po dito ni King David, I was glad when they said unto me. So pinapakita po ng talata, mga kapatid, mga minamahal, na si King David ay mayroong oras para sumamba. Sa kabila na siya po ay busy sa kanyang kaharian, sa kanyang panunungkulan bilang hari, siya po ay mayroong oras para sa Panginoon. I was glad. At kaya nga po sinabi din ng Psalms 27, verse 4. Psalms 27, verse 4, na sinasabi po doon, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Na talagang ang desire ng puso ni King David ay makatahan sa bahay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, I pray na bawat isa, kaya kayo naririto, ay sapagkat ito yung desire ng inyong puso, makatahan sa bahay ng Panginoon, to inquire in His temple, upang tayo po ay mag-usisa at tayo po ay maging kagamit-gamit o maging kapakipakinabang sa gawain ng Diyos. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, this morning, nung sinabi po ito ni King David, I was glad when they said unto me, ako ay may kagalakan, ako ay masaya, nung sinabi nila sa akin, pumunta tayo. Marami sa mga tao ngayon, yakagin mo sa church, hindi masaya. Ayan na naman si Pastor, kukulitin na naman ako, punta tayo sa church. Marami sa mga tao ngayon, yakagin mo sa church, nagtatago pa. Di ba? Ang mga tao ngayon, masaya sila kapag outing ang pag-uusapan. Tama ba? Outing. At talagang hindi na kailangan pantanungin. At talagang ang mga yan kapag outing ay on time. Di ba? On time, masaya, at talagang excited. So, mga kapatid, mga minamahal, King David, ang kanyang kagalakan, ay yung siya ay sinabihan na punta tayo sa bahay ng Panginoon. So, mga kapatid, this morning, ito po sinabi dito, I was glad when they said unto me. So, sabi dito, when they said unto me, it is an invitation of the Lord. Ito po yung invitasyon sa ating lahat na tayo ay pumunta sa bahay ng Panginoon. Kaya kapag naimbitahan ka, di ba, ang tao, kapag naimbitahan sa Christmas party, tapos na yun, di ba, naimbitahan sa date, so in-invite ng kanyang boyfriend, in-invite ng kanyang girlfriend, o date tayo. So that is invitation. So masaya, kinikilig. Kapag inimbitahan sa isang birthday party, masaya, uy, kainan. Di ba? Ano kayong pagkain doon? So masaya. So mga kapatid, mga minamahal, it is an invitation sa ating lahat. Ang Panginoon mismo nag-i-invite sa atin na tayo ay pumunta sa bahay ng Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po ng John chapter 4 verse 23. Tingnan niyo po yung pong Bible. Sabi po ng John chapter 4 verse 23. Sabi po dito, but the hour cometh and now is when the true worshipers. So, kakaunti na po yung mga tunay na mananamba ngayon. Kaya, although tayo po'y nasa tunay na pagsamba, wala tayo dito mga Diyos-Diyosan, wala tayo dito mga ribulto. Sana, suriin natin ang ating puso. Tayo po'y mayroong kagalakan na nandito ngayon. Tayo ba, kaya tayo nandito ay dahil sa imbitasyon ng ating Panginoon. Hindi ni Brother Luis, hindi ni Brother Jason, hindi ni Pastor. So mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth,
for the Father seeketh such to worship Him. So hinahanap po tayo ng Panginoon tuwing araw ng linggo. Amen? Kaya mga minamahal, kung ito po ay imbitasyon ng ating Panginoon sa ating lahat. So, meron po tayong tatlong bagay na dapat gawin. So, tandaan po natin, it is an invitation of the Lord. Ang Diyos, ang Panginoon, ang nag-imbita sa atin. Amen? So, tatlong bagay na dapat natin gawin. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 9. Tingnan po natin. So kung ito po ay invitasyon ng Panginoon, talagang ang Diyos. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel, which shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. So mga kapatid, mga minamahal, una na dapat natin gawin, dress properly. We need to dress properly. So ayusin natin ang ating pananamit. Kahit saan tayo naroroon, laging ayusin natin ang ating pananamit. Sapagkat tayo nga po ay ambassador of Christ. So sana dapat kapag kayo nandoon sa inyong mga tahanan, hindi yung lagi kayong bubad-baro, akala may siga, akala may napakalaki ng katawan. So mayroong mga lalaking laging gusto yung nakahubad. Amen? So as an ambassador of Christ, and this is an invitation of the Lord Jesus Christ, we need to dress properly. We need to dress properly. So yun po ang dapat sa atin. Tingnan nyo. Kung napapansin ninyo yung mga Jehovah, di ba? Talagang sila ay nakadress properly. Napakaganda ng suot. Hindi naman po kailangan branded. Hindi naman po kailangan na talagang mamahalin. So ang mahalaga dito ay talagang tinatakpan yung mga masiselang bahagi ng ating katawan. Amen? Kaya nga sabi, if not for sale, don't display your body. If your body is not for sale, don't display it. Huwag mong ipakita, huwag mong i-display ang iyong katawan. So mga kapatid, dress properly. So 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Tingnan niyo po yung Bible, mga kapatid. Now that we are ambassadors for Christ. Tayo ay mga ambassador ni Kristo. Yung mga ambassador ni President Bongbong Marcos, kapag sila'y nandoon sa ibang bansa, kapag sila'y maharap sa ibang tao, sila'y talagang nakadress properly. Na sila'y naka-Amerikana, naka-necktie, maayos ang damit. So mga kapatid, mga minamahal, bilang tayo mga ambassadors of Christ, huwag tayong magsusuot ng mga butas-butas. Huwag tayong makikiuso doon sa mga artista. Talagang iba na ang panahon ngayon, ano, Brother Luis, Brother Ed, iba na. Tayo noon, kapag tayo bumibili ng pantalon, titingnan pa, baka may sira. Ay ngayon, kung ano yung sira, yun ang bibilhin. Diba? Talagang babalik na rin pa yung pantalon, babalik na rin pa ang damit, baka may sira, baka may punit. Ay ngayon, kung alin ang punit, kung alin ang sira, yun ang isusuot. So mga kapatid, mga minamahal, we are an ambassadors of Christ. We need to dress properly. So ito po yung una, it is an invitation of the Lord. We need to dress properly. Pangalawa, na kailangan po natin gawin, it is an invitation of the Lord. Bakit kapag si Gracia nag-imbita, talagang nanginginig ka pa? Kapag si Gracia, si boyfriend, si girlfriend na nag-imbita, talagang ahead of time. Diba, dumarating ka. Tama ba? So lalo na kapag si President Bongbong Marcos ang nag-imbita sa atin, ahead of time. Bago dumating yung oras na pinag-usapan, ay talagang nandun na tayo. So ang Panginoon ang nag-imbita sa atin na tayo ay pumunta sa bahay ng Panginoon. Kaya pangalawang dapat natin gawin, mga kapatid, mga minamahal, you need to drop in on time. Dumating tayo sa oras. Amen? So mga kapatid, kaya nga dati,
Isang example ko sa inyo, Brother RJ kahit malayo, from San Juan, tumataas na kahoy, 44 kilometers yung layo po noon, on time, ahead of time. Bago dumating yung alas 9, sila po yung nandito na. Amen? Mga kapatid, ang ating pong pagsamba kapag araw ng linggo, nagsisimula na po tayo ng alas 9. Kasi sa alas 9, doon po natin ginagawa yung ating Sunday School. Napakahalaga po ng ating Sunday School. Marami tayong matutunan sa Sunday School. So meron po doong pagtuturo. At nandiyan po yung ating mga teacher. Diba? Nandiyan si Teacher Luis, nandiyan si Teacher Jason, Teacher Edwin, Teacher Josel, so Teacher Nori, Teacher Mika, nandyan upang kayo ay turuan pa. Kasi kulang yung preaching eh. At doon sa Sunday School, mga kapatid, mga minamahal, pwede kayong magtanong. Pwede kayong magtanong. Ay dito kapag preaching na, keep silence po kayo. Diba? Or say amen lang kung kayo po'y agree. So mga kapatid, mga minamahal, we need to drop in on time. So ito po ay talagang kailangan mayroong oras. Amen? Mayroon talagang oras. So sabi nga ng Bible sa Ecclesiastes, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ecclesiastes chapter 3, gayon, verse 1. Tingnan po natin. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So mayroon po talagang schedule ng pagsamba. At ang ating pong pagsamba kapag araw ng linggo ay nagsisimula ng alas 9. Kaya mga kapatid, 2025 na. Diba? 2025 na. Sana tayo po ay maging ahead on time. You need to drop in on time. Then, next po na kailangan natin gawin, since it is an invitation of the Lord our God, so I was glad when they said unto me, so you need to delight. Kailangan mong matuwa. Kailangan mayroong kang kagalakan na pumupunta sa bahay ng Panginoon. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, kapag ka-date natin yung ating mga mahal sa buhay, masaya tayo. Di ba? Sister Ruby, kapag sasabihin sa inyo ni Brother Aki, Mrs. Sa Sabado ha? May labas tayo. Di ba? Mangyayari pa ba yun? Baka hindi na. Kailangan naman pag minsan-minsan sa mga mag-asawa ay lumalabas din. Yun, amen daw. So kailangan din po yan. So di ba masaya kayo na kayo lumalabas? Kasi dapat yung mga ginawa nung minsan ay hindi dapat inaalis yun. Para ma-maintain yung matamis na relasyon. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan dito kapag tayo pumupunta sa bahay ng Panginoon na kamindi ka. Pakita nga ang ating mga pangmais dyan. Yung iba, hindi na alam yung mga pangmais. Diba? So yung pangmais, dapat nakamiting labas ang ngipin. So yun po. So labas ang ngipin, hindi ngiting aso ha. Baka yan eh, nakamitin niya, ay ngiting aso naman. So mga kapatid, I was glad when they said unto me. So na doon yung kagalakan ni King David. Psalms 100 verse 1. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 100 verse 1. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Verse 2. Serve the Lord with gladness. So kailangan mga kapatid, mayroon tayong kagalakan. Kaya kapag nandito sa bahay ng Panginoon, masaya kayo. Amen? So it is an invitation of the Lord. Pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, Psalms 122 verse 2, 3, and 4, sabi po dito, our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. Jerusalem is built as a city that is compact together. Verse 4, whether the tribes go up
the tribes of the Lord unto the testimony of Israel to give thanks unto the name of the Lord. So una, ang pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, sabi dito, our feet. So our feet, ibig sabihin tayo talaga po yun. Amen? So, shall stand within thy gates, O Jerusalem. Verse 3, Jerusalem. So, ito po, kung atin po itong titingnan sa ating pong panahon ngayon, ito po yung church, builded as a city that is compact together. Then, verse 4, sabi po dito, whether the tribes, yung tribes po dito, ito po sa ating panahon ngayon tayong church. Amen? So, tribes, go up. The tribes of the Lord, so tayo ng mga church ng Panginoon unto the testimony of Israel. So pangalawa po mga kapatid, it is an involvement in the ministry. Ito po yung ating pakikisa. Ito yung ating pakikipag-participate. So to involve, ito yung pakikisa, pakikibahagi sa ministry ng Panginoon. So, kailangan talagang mag-functions po tayo. So, we are not here, mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo narito para i-distract yung ating mga katabi. So, to distract yung ating mga katabi, yung talagang kukwentuhin mo, di ba? Makikipagmarites ka dyan. So, that is distractions. Yung katabi mo gustong makinig ng salita ng Diyos, pero hindi makapakinig. Bakit? Kasi kinukwento mo ng kinukwento. So we are not here to distract our seatmate, our churchmate. Hindi tayo naririto para sila'y ating abalahin sa pakikinig ng salita ng Diyos. So nandito tayo to involve. Tayo ay umawit kapag sinabi ni Brother Luis na tayo po'y tumayo. So mga kapatid, dapat tayo tatayo at hindi lang tatayo, kundi tayo ay sama-sama at masayang umaawit sa Panginoon. So we are here to involve. So it is an involvement for the ministry. So kung sinabing na tayo ay magkakaloob, so nandito tayo para mag-involve, mag-participate, mag-functions, so magbibigay tayo para sa Panginoon. Amen? So we are here to give. We are here to read our Bible upang basahin yung ating Bible. Kaya nga dapat, mga kapatid, mayroon tayong dalang Bible. Amen? Mayroon tayong dalang Bible. So hindi tayo narito na tayo nagsa-cellphone. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, narito tayo to involve. And then we are not here for distractions. We are not here for doing whatever we want to do. Hindi tayo naririto upang gawin kung ano yung mga bagay na nais nating gawin. Amen? So narito tayo, talagang tayo ay susunod doon sa kung ano pinapagawa ng Panginoon. So ang pinapagawa ng Panginoon dito, tayo ay mag-pray, tayo ay magbasa ng Bible, tayo ay magbigay, tayo ay umawit para sa Panginoon. So hindi tayo naririto na tayo naglalaro sa ating cellphone, na tayo nakikipag-chat sa ating cellphone. Amen? So, yun po ang ating pong tatandaan. Sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15, tinan niyo po ang pong Bible. But if I tarry long, that thou mayest go, dapat natin malaman how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Dapat alam natin paano tayo lulugar dito sa bahay ng Panginoon. Dapat alam natin paano tayo magtatahimik sa bahay ng Panginoon. Sa school, di ba, galit ang teacher kapag kayo ay maingay. Sa trabaho, galit ang may-ari ng company kapag kayo chismisan ng chismisan o kwentuhan ng kwentuhan. So we ought to know how ought us to behave ourselves in the house of God. Kailangan nating malaman ano yung ating attitude na dapat meron tayo sa loob ng bahay ng Panginoon. Okay lang na mayroong maingay dyan. Yung bata, ay hindi ka naman bata. O baka naman isip bata ka. Diba? So okay lang na ang bata ay nag-iingay. Okay lang yung bata ay
gala ng gala, bata po yun eh. Pero ikaw na may isip, so we should to know how the oldest we behave ourselves in the house of God. So yun po mga kapatid, mga minamahal, we are not here for distractions, we are not here for doing everything we want to do, and we are not here for division. Hindi tayo naririto para magkawatak-watak. Diba? So narito tayo para magkaisa. Magkaisa para sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, we need to involve. Why? Bakit kailangan natin mag-involve, mag-functions sa ministry ng Panginoon? Una, because of His presence. Matthew chapter 18 verse 20. Matthew chapter 18 verse 20. Sabi po dito sa Matthew, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." So, kailangan mo mag-participate sa gawain ng Panginoon sa ministry. Kailangan mong umawit, kailangan mong mag-pray, kailangan mong magbasa ng Bible, kailangan mong magbigay, kailangan nagpa-function ka, hindi ka isang tuon na nandyan. Di ba? Yung tuon na hindi gumagalaw because of His presence. Nandito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hindi natin siya nakikita, pero tayo nakikita ng Panginoon. Hindi natin siya nakikita, pero kasama natin ang Panginoon. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Nakatingin ang Panginoon sa atin. God is watching us. Amen? Kaya mga kapatid, we need to function. We need to involve. So say amen kung talagang ito ay nabibless sa mensahe ng Panginoon. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na yun po ay talagang hinahanap sa atin. So because of His presence, and then Romans chapter 12 verse 1, ang sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 1, we need to involve, sabi po, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies." So, ipe-present talaga natin yung ating katawan, mga kapatid. So, kaya kailangan talaga natin mag-involve, mag-functions, gumalaw, kumilos dito sa ministry. So, mga kapatid, sabi dito that ye present your bodies a living sacrifice. So, ikaw ay buhay. Meron talaga na may... Bakit? Ano ba yung dahilan bakit hindi mag-functions? Tingnan natin. Ano ba yung dahilan bakit hindi mag-functions? Bakit hindi nakikipag-participate? Ano kaya yung dahilan? Nahihiya? Kaya hindi ka umaawit, nahihiya ka? Kaya hindi ka nagpe-pray, nahihiya ka? Kaya hindi ka nagbabasa ng Bible, nahihiya ka? Kaya hindi ka nagbibigay, nahihiya ka? Kaya hindi ka nagdadala ng Bible, nahihiya ka? Ito ba yung dahilan? Bakit hindi tayo nagpa-participate? Pero bakit sa paggawa ng mali, sa paggawa ng masama, hindi nahihiya? Amen? So mga kapatid, mga minamahal, we need to involve. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin. So sabi po dito, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Katanggap-tanggap sa Panginoon na tayo ay nag-i-involve, nagpa-participate sa ministry. Ito ay hindi kay pastor. Hindi ito akin. Ito ay sa Panginoon. Amen? Ay bakit sa school, active ka? Ikaw ay nagpa-participate. Bakit sa basketball, tunay na ikaw ay gustong-gusto na mag-participate? Ay bakit sa ministry, ayaw? Di ba? Bakit sa school, nagpa-participate at gustong-gusto, nagpe-presenta pa? Pero bakit sa ministry ng Panginoon ay ayaw? So mga kapatid, mga minamahal, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Ito po ay katanggap-tanggap sa Diyos na tayo ay talagang mag-participate, mag-involve sa ministry. Dapat nagpa-functions tayo. Meron tayong functions. Bakit tayo inilagay dito ng Diyos? May purpose po ang Panginoon. Hindi po ako naglagay sa inyo dito. Hindi ako. Bakit ka naririto? Hindi ito aksidente. So mayroon pong dahilan, mayroon pong purpose, mayroon pong reason
ang Diyos bakit tayo naririto. Amen? So pangalawa po, why we need to involve because of His presence. Ito po ay panatuntunan talaga, utos ng Diyos sa atin. Sa isang organization, nandun talaga yung mga rules and regulations. Kaya hindi maaaring hindi tayo magpa-participate. Amen? So mga kapatid, because of His presence. Pangatlo po, why we need to involve in the ministry, sabi po ng verse 1, sabi po dito, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So pangatlo pong dahilan why we need to involve because of His position. Sino ba si Kristo sa atin? Siya ay ating Panginoon. Diba? Ibig sabihin siya yung mataas kaysa sa atin. Lord of Lords, ito po ang posisyon ng ating Panginoong Jesus. Lord of Lords, Panginoon ng mga Panginoon. So, ibig sabihin siya yung pinakamataas sa lahat ng Panginoon. Maaaring dito sa lupa mayroon tayong Panginoon. Dito sa lupa ay mayroong mas mataas kaysa sa atin. Pero sa lahat, ang ating Panginoon Jesus, siya po yung Lord of Lords. Panginoon ng mga Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus, hindi lang siya Lord of Lords, kundi ang kanyang posisyon, siya po yung King of Kings. Kung mayroon pong hari dito sa lupa, at kung mayroong hari sa barangay ninyo, ang ating Panginoon, siya yung King of Kings. Siya yung hari ng mga hari. So, ito yung ilan sa mga dahilan bakit kailangan natin mag-participate, kailangan natin mag-involve. Ito yung posisyon ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Ewan ko lamang talaga sa buhay mo. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon. Kung tinanggap mo siya bilang iyong hari. Kasi kung siya yung hari sa buhay mo, ibig sabihin talaga siya ang susundin mo. Hindi ikaw ang hari ng iyong sarili. Ang problema, ito yung problema ng maraming Kristiyano, sila yung hari sa kanilang sarili. Sila yung hari sa kanilang katawan. Kaya ginagawa nila kung ano ang gusto nilang gawin sa katawang ito. Amen? So si Kristo yung ating King of Kings, Lord of Lords, and He is God. Siya yung Diyos. Siya yung may hawak ng ating buhay. Siya ang may hawak ng ating buhay. Siya yung may control sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo ito. He is God. Amen? Kaya ito po yung dahilan. Bakit kailangan natin mag-involve sa ministry? Ito ay sa Diyos. Ito ay sa Diyos. So mga kapatid, yan po. And then, ang posisyon pa ng Diyos sa atin, ng Panginoon sa atin, hindi lamang siya King of Kings, hindi lamang siya Lord of Lords, hindi lamang siya Diyos, kundi ang posisyon pa niya sa atin, He is our Father. Siya yung ating Ama. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. John chapter 1, verse 12. So, dito sa bahay-sambahan, ang Diyos ang ating Ama. Amen? Yan po yung posisyon ng Diyos sa atin. Ama. Ama niyo ba ang Diyos? So, tinanggap niyo ba si Kristo? So, ito po yung ating relasyon. Ang Diyos ngayon ay ating Ama. Amen? Kaya dapat masaya kayo na nandito. Kasi tatagpuin natin ang ating Ama. Tatagpuin natin ang ating King. Tatagpuin natin ang ating Lord, ang ating Panginoon. Tatagpuin natin ang ating Diyos. Kaya dapat pag nandito sa bahay ng Panginoon, tayo ay masaya. So yun po mga kapatid, He is our Father, He is our Savior. Siya yung ating tagapagligtas. Ito yung posisyon ni Kristo sa atin, ng Panginoon sa atin. Tagapagligtas. Amen? Hindi baptist. Hindi reliyon. So, ang sabi po ng John chapter 3, verse 17, tinan po natin ang ating Bible. Sa John chapter 3, verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world,
but that the world through Him might be saved. Upang sa pamamagitan ni Kristo ang mundo, ang mga tao ay maligtas. So si Kristo ang ating tagapagligtas. Siya po ang posisyon ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos. Owner of our life. Siya yung may-ari ng buhay natin. Amen? Kung bakit kailangan nating mag-involve in the ministry. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Siya po yung may nagmamay-ari nito. Huwag nating aangkinin ito. Amen? Ito ay sa Diyos. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? So yung katawan mo yan ay pahiram lamang sa iyo. Hindi yan atin. Amen? Verse 20, for ye are bought with a price. Tayo ay pinili sa isang halaga. Tayo ay pinili ng dugo ni Kristo. Kaya ito ay pahiram lang sa atin, hindi ito atin. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya kailangan natin magdamit ng tama. Amen? So, binisan natin ng maayos yung templo ng Diyos. So, ito po yung posisyon. He is the owner of this body. He is the owner of our life. Siya yung nagmamay-ari ng ating buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat talagang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos, ay matagpuan sa bahay ng Panginoon kapag araw ng linggo. Kaya pamaya pagdating ng 12 to 5 o 12, tayo naman pamayang hapon ay hanggang alas 3 lamang, araw pa rin yun ng linggo. Sana matagpuan tayo hanggang alas 3 dito sa bahay ng Panginoon. Kung gusto nyo sumama sa choir, pwede rin po. Lahat tayo choir na, no? Diba? So, pwede rin po na practice ng choir ay inaabot po minsan hanggang alas 4 o alas 5. Mas maganda na po nasa bahay ng Panginoon. Ma-expose tayo doon sa kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa atin. So yun po mga kapatid, He is the owner of everything. Ang Diyos ang may-ari. Sabi nga po ng Psalms 24 verse 1. Psalms 24 verse 1. He is not only the owner of our life, but He is also the owner of everything. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. So mga kapatid, siya po yung nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kaya lang tinan nyo, ang lupa inaangkin ng tao, pinagbibili. Diba? Samantalang ang Diyos ang lumikha ng lupa. For sale. Diba? Tapos kapag naipagbili, hindi magbibigay, hindi magbabalik ng para sa Panginoon. Diba? So, lahat ng lupa dito ngayon sa mundo ay mayroong nagmamay-ari, samantalang ang Diyos lamang ang tunay talaga nagmamay-ari nito. So bakit nagkaganon? Diba? Bawat lupa ngayon may kanya-kanyang pangalan. Oy, yan ay sa Landicho yan ha. Diba? Yan ay sa Casa yan. Yan ay sa Buenape. Diba? Samantalang ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang nagmamay-ari, tapos ibinebenta ngayon, tapos hindi ibabalik yung para sa Panginoon. So mga kapatid, that is His position. Ito po yung ilan sa mga dahilan bakit kailangan nating mag-involve in the ministry. So, let us go into the house of the Lord. It is an involvement in the ministry of the Lord. Pangatlo, and last, mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. So, let us go into the house of the Lord. It is an instruction of the Lord.
ito po ay utos talaga sa atin ng Panginoon. Maaring ginamit si Brother Jason, uy, puntahan mo sa church, Sunday. Maaring sinad ka ni Brother Edwin, uy, bukas Sunday ha, attend ka. Maaring isinama ka dito ng iyong boyfriend, di ba? Ng iyong girlfriend, isinama ka dito. Pero ito po ay utos ng Panginoon. Utos po ito. Amen? Sila po yung mga instrumento lamang na ginamit ng Panginoon para akayin ka sa bahay ng Panginoon. So, yan po malinaw na sinasabi ng Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag pabayaan ang pagsamba. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat masaya kayo na kayo nandito. Napakarami ng ating matututunan po dito. So ito po'y utos. Bakit? Una, to give time. Upang magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Bakit tayo inutusan? At ang utos pa ngayon talagang huwag pabayaan. Tingnan niyo ang tao ngayon. Wala na talaga silang oras para sa Panginoon. Walang ibang nasa isip, walang ibang nasa puso kundi pera. Magkaroon ng magandang sasakyan, magkaroon ng magandang bahay. So anong nangyari sa kanilang mga bahay, sa kanilang sasakyan, sa kanilang pera? Nasunog. So dahil wala na silang oras para sa Panginoon. So ano nangyari sa kanilang magandang sasakyan, sa kanilang magandang bahay? Lumubog sa baha. Dahil wala na silang oras para sa Panginoon. Nung may bagyo, panay ang tawag sa Panginoon. Pero nung wala na si Christine, diba? Ayun, kumakanta na ulit sa video, okay. Wala na yung bagyo, wala na si Christine, ayun, panay na ulit ang inuman. Nakalimot na ulit sa Diyos. Nandyan pa si Christine. Buntis, may kasama, gano'n kayo. Diba? So yan po si Christine na sa ating liburan. Baka hindi nyo pa kilala si Christine ha. At tumanda kayo ngayong taong ito. Ang pangalan ng bagyo, Jacinto. Abangan nyo yan. Diba? So babagyuhin ko kayo. So mga kapatid, mga minamahal, yun po nakakalungkot na sitwasyon ng ating panahon. Wala silang oras to give time. Di ba? Wala na. Hindi talaga sila nagbibigay ng oras. Ang dahilan nila malayo. Kung gusto, may paraan. Di ba? Kung gusto, ay mayroong paraan. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung utos sa atin to give time. And then tinan po natin to give treasure. Malakay 3:10. Tinan po natin ang ating pong Bible. Sa Malakay chapter 3 verse 10. Huwag niyo itong alisin sa inyong Bible. Ito'y salita ng Diyos. At ito'y kailangan ituro. Bring ye all the tithes into the storehouse. So ang utos ay dalhin. Ako ay napunta sa inyong mga tahanan. Hindi ko po kinokolekta ang inyong mga kapo. Hindi ko po kinokolekta ang inyong mga offering. Sapagkat ang utos, bring ye all the tithes into the storehouse. Yun po ang utos. Kaya kayo po'y nandito, tayo ay narito to give time and to give our treasure. Dito natin dadalhin yung ating tithes and offering. Ang tithes po, para sa hindi pa nakakaalam ng tithes, kung ikaw ay tumanggap sa ninong mo ng 100 pesos, tumanggap ka sa iyong ninang ng 200 pesos, ang 10% po noon, ang 10% ng 100, 10 piso. Yun po ang tithes. Amen? Ang 10% ng 200 pesos ay 20 pesos. Yun po yung tithes. At bukod pa po yung offering. Yung offering, bahala ka kung ano yung gusto ng puso mo na ibigay para sa Panginoon. So, iba yung tithes, 10%, and yung offering, kung gusto mo magbigay ng 50 pesos, mas malaki sa yung tithes, much better. Mas maganda. Kasi meron po tayong kapatiran, maaaring talagang dahil nagtapat sa pagbibigay ng tithes, ay ngayon ay hindi 10% ang kanyang ibinibigay. 30%, tunay po yun. 30% ang kanyang ibinibigay.
At yung may-ari po ng Colgate, Christian po may-ari po noon. Ang ibinibigay po niya ay 90% sa Panginoon. 90%. So, binaligtad niya. Amen? Kaya mga kapatid, sana ito po'y hamon sa atin na tayo ay talagang magbigay ng ating ikapo. Ngayon, kung kayo po'y walang tiwala sa akin, Pastor, saan ba napupunta yung ating tithes and offering? Ang aking pong kasama sa pagbibilang dito ay ng ating tithes and offering, si Brother Edwin, Sister Giselle, Sister Nori. Sila yung aking kasama sa pagbibilang. And then meron pong record, di ba? So kung nais ninyong makita kung saan napupunta yung ating tithes and offering, pwede nyo hiramin kay Sister Giselle. At tingnan kung saan napupunta ang tithes and offering. Amen? So yun po ay kung wala kayong tiwala sa akin. So pwede nyo pong tingnan. Binibigyan ko po kayo ng permiso, ng permit na makita yung record. Kasi yan po'y talagang mayroon pong record saan napupunta ang ating tithes and offering. Amen? So yun po, to bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang utos sa atin. Bakit ipinag-utos sa atin na huwag pabayaan ng pagsamba? To give treasure, upang magbigay tayo ng ating tithes and offering. And then, tinan pa po natin ang Acts chapter 4. Tinan po natin ang Acts chapter 4 sa mga last verses na. Brother Edwin, sa mga last verses. Yan. Sabi po dito sa verse 37, having done, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Ganon po sila katinding magbigay nung panahong iyon. Talagang ibinebenta nila yung kanilang mga lupa at ari-arian at dinadala doon sa gawain ng Panginoon. At alam nyo, kung babasahin niyo yung chapter 4 na yan, dahil ginawa nila yan, hindi sila nagkulang sa mga bagay. Nagbenta sila at yung pinagbentahan ibinigay sa gawain, hindi sila nagkulang sa maraming bagay. So mga kapatid, mga minamahal, it is an instructions to every one of us of the Lord to give time, to give treasure, and to give talent. Bakit ipinag-utos ng Diyos na huwag pabayaan ang pagsamba? Bakit ipinag-utos ng Diyos na tayo pumunta sa bahay ng Panginoon upang yung talent na mayroon ka, saan ka magaling? Magaling ka umawit ka para sa Panginoon. Saan ka magaling? Magaling ka magturo ka sa Sunday school, magturo ka sa mga bata, to give talent. So yung talent na ibinigay sa atin, ito'y pinahiram sa atin upang maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Yung boses natin, saan natin gagamitin? Pakikipagchismisan lang ba? Doon lang ba natin gagamitin ang ating boses? So to give talent. So meron tayong boses, meron tayong lakas upang tayo po'y talagang maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Huwag nating tularan ng ibang Kristiyano. Sila'y may boses pero yung kanilang boses ay ginagamit sa pag-awit ng mga makabundong awitin. Hindi po ito nakalulugod sa Diyos na tayo ay Kristiyano tapos tayo kakanta ng mga laklak, kakanta tayo ng mga mga usong kanta ngayon. Wala na akong alam ngayon sa mga kanta ngayon. Magbigay nga kayo ng mga naririnig nyo bang kanta ngayon? Yung, Tuting Bibo, hindi, luma na yun. Yung kinakanta ni Matek. Brother Luis, yung kinakanta ni Matek.
Apache-pache. Di ba? Apache-apache. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y may talent, may boses upang ibigay natin sa Panginoon. Alam niyo po, mayroong kapatiran hindi nagpagamit ng kanyang boses. Talagang, nung siya po ay nasa church, umaawit siya ng awiting para sa Diyos, para sa Panginoon. Napakaganda ng boses niya. Kaya lamang umalis sa ministry, pinabayaan ang ministry, at ang kanyang boses ay pinagamit sa mundong ito. Alam niyo kung ano nangyari sa kanyang boses? Sabi ng Brother Luis, boses palaka. At talagang hanggang ngayon, gustuhin man niya umawit para sa Panginoon. Yung tao yun, hindi na niya may bigay pa yung kanyang magandang boses na katulad ng dati. So mga kapatid, mga minamahal, yung boses natin, ito yung talent. Wala akong boses talagang sinisiksik ko lang sarili ko sa choir. Nasimulan eh. At para sa Panginoon, kasi talaga naawa ako kapag ilan yung nakakanta dito. Ang dami natin, pero ilan yung nakakanta para sa Panginoon. So, naawa ako doon sa choir ministry. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kilala yun ni Ate Ruth yung sinasabi ko. Kilala ni Brother Luis, lalaki yung sinasabi ko, yun yung nasa isip ko. Hindi ko nababanggitin ng pangalan. Pero ang boses natin, binigyan tayo ng boses, ipagamit natin sa Panginoon. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So mga kapatid, mga minamahal, let us go into the house of the Lord. It is an invitation of the Lord. It is an involvement in the ministry. It is an instructions of the Lord. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, 2025 na po ngayon, malapit nang bumalik ang Panginoon. Sana talagang kapag araw ng linggo, ay talagang automatic na dapat na tayo ay pupunta sa bahay ng Panginoon. Hindi, kasi nakakalungkot, minsan kapag wala si kaibigan, ay hindi na rin ako pupunta. Wala si crush, ay hindi na rin ako pupunta. Ganun ba? Wala ang aking tatay, ay hindi na rin ako pupunta. Sana mga kapatid, mga minamahal, kung ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay hindi makadalo sa pagsamba, ikaw na okay ka, wala kang masamang nararamdaman, sana'y huwag nating pabayaan ang pagsamba. So mga kapatid, to God be the glory, tayo po ay tumayo. Let us go into the house of the Lord. Tayo po yung muko, pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po na kami po'y nakakapagsamba sa iyo. Ito po ay pribilehyo na tuwing araw ng linggo ay nandito po kami sa inyong pong bahay-sambahan. At sana isang araw ay merong magpatutoo po dito at magsasabing, salamat Panginoon, itinuro mo sa akin na dapat kitang sambahin. Salamat Panginoon, marami akong natutunan sa iyong bahay. Dito sa bahay-sambahan. Sana isang araw meron talagang magpapatotoo. At talagang merong pagpapala kapag inuuna ang iyong kalooban. At ipinag-utos mo po sa Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po ang inyong pong utos, na kapag araw ng linggo, ikaw ay aming unahin. Hindi ang mga trabaho ang dapat unahin. Hindi kung ano bang mga aktibidades dito sa mundong ito, katulad ng mga basketball, o kung ano bang mga aktibidades sa mundong ito. Ang sinabi mo po sa amin sa iyong banal na salita, ikaw ang dapat namin unahin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, mga minamahal,
natutuwa, nagagalak ang Panginoon kapag ikaw ay naririto. Nalulungkot ang Panginoon kapag pinabayaan mo ang pagsamba. Nalulungkot ang Panginoon kapag inuna mo ang ibang mga bagay sa mundong ito kaysa sa Kanya. Nalulungkot ang Panginoon kapag pinagpalit mo siya sa mga birthday party. Nalulungkot ang Panginoon kapag pinagpalit mo siya sa mga mall sa mundong ito. Kapag pinagpalit mo siya sa mga material na bagay sa mundong ito. Sana sa ating puso, laging una ay yung bigyan natin ng kagalakan ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat siya ang may-ari ng ating katawan. Siya yung may-ari ng ating buhay. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, huwag nating pabayaan ang pagsamba. Pamayang hapon, linggo pa rin po pamaya. Kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa Panginoon, babalik tayo pamayang hapon. Tayo ay makikiisa sa Kanyang gawain. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.